Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Sa mga gusto mo pa-book ng personal reading, Madam P. Ito yung details ha. Diyan ka sa Facebook page namin pwedeng mag-inquire or kaya dun sa aming TikTok mismo. No? And, yeah. If you want to join itong aming raffle, ito yung ways para maka-join dyan. Pumunta ka lang dun sa aming Facebook page na Sibol, page bandang Sibol. Lagyan mo na lang ng Madam Pipa sa dulo para mas madali mo itong ma-search. Like and comment mo yung featured video namin ha. Ang nakalagay sa caption, Buntong Hininga by Sibol. And then ilagay mo hashtag Sibol sa kalam. Ay, sorry, sinashuffle ko na yung cards kasi habang nag-a-announce. And then, of course, share the video. Yung featured video namin. Ayan. Para makasali ka doon sa raffle. Worth 4,500 yung mapapanalunan na reading. So, hopefully ay manalo ka. Ikaw ang mabunot. July 20 ang draw. Okay, let's start. Isang shuffle na lang, guys. Kunin natin main energy mo and then main energy ng person na kakonect mo. We do have here, ikaw na lang sana. Or ako na lang sana. And then you do have here the Empress. This is your main energy. I feel like may mga bagay kang ginagawa ngayon sa sarili mo na nagiging dahilan para sa person na kakonect mo na mas lalo kang magustuhan. Yung iba could be may kinalaman sa iyong itsura, yung iba pwedeng may kinalaman sa iyong actions or what you post online, pwedeng ganun, may kinalaman sa pagpo-post mo sa online na maaaring hindi ine-expect ng person na to. And then, the more na ginagawa mo yung mga pagbabago na yon, I feel like ikaw kasi ang focus mo sarili mo, itsura mo, yung iba, career, ayan. And, pwedeng may mga bagay kang ginagawa na parang hindi ina-expect ng person na to. Biglang nagugulat na lang siya sa mga ginagawa mo or pinopost mo na nagiging dahilan para mas lalo kanyang gustuhin or magustuhan. Yeah, nakakita ko ng pagiging open book mo pagdating dito sa, hindi mo naman yung sinasadya, hindi naman yung dahil kaya mo ginawa yung bagay na yun ay dahil para sa kanya. For example, pagpapaganda, pagpapaayos sa sarili, hindi naman yung dahil sa person na ito. Yun ay ginawa mo dahil gusto mo lang. And yung iba, because you love yourself now, no? Or you're trying to love yourself more now than this past few weeks or months. Mas iba yung binibigay mong pagmamahal, pag-aayos sa sarili mo, binibigyan mo na importansya. Yung person na kakonect mo, you do have your mahal kita sobra. So, gustong gusto or mahal na mahal ka talaga nitong taong to, no? Pero nandito yung point na yung person na ito is nagtatry siyang mag-move on sa ngayon, sa sitwasyon ninyo. Pero ang hirap mag-move on kasi may mga nakikita nga siya na mga bagay na ginagawa mo na nagiging dahilan para sa kanya na hindi maka-move on talaga totally. Okay? And you do have here, titiisin ko hanggat kaya ko. So sa ngayon, nakikita natin yung pagtitiis na ginagawa mo dito sa person na to. Kasi, maraming ginawa itong person na to or may mga bagay siyang hindi ginawa na naging dahilan para sa'yo na magbago regarding sa desisyon, sa pag-iisip, regarding sa connection ninyong dalawa, and or sa pakikitungo mo sa kanya. Kumbaga, hindi mo naman yung pinipilit eh. Nagkaroon ka lang ng choices na this time, sarili ko naman. No? Sarili ko naman. And then yung person na ito,
You do have here twin flame, so you could be dealing with the twin flame. Nararamdaman nyo yung twin flame connection sa inyo. Yung parang may connection na parang ang hirap itago or ang hirap i-deny sa sarili, lalo siyang the more na dinideny niya, the more na pinupull siya papunta sa'yo. Nandun yung itong person na to, gusto niya mag-take ng risk Gusto niya mag-take ng risk or magkaroon ng new beginning sa connection ninyong dalawa, no? And itong person na to is hanggang ngayon umaasa siya na magkaroon ng pagbabalik sa inyong dalawa. Okay? And yung connection ninyo. And talagang hanggang ngayon naghihintay itong person na to. You could be dealing with a person na pwedeng more on chat or text or online connection ninyo, or pwedeng na-meet mo rin siya online. Kung hindi man, pwedeng mas more on yung connection ninyo sa ngayon. Ang possible na connection is more on online dahil pwedeng may pagkakalayo. So, what is happening in the near future sa inyong dalawa? In the near future, ano ang meron sa inyong dalawa? You do have here, hindi ako makapaniwala. And let me explain. Toxic na masyado. And hirap na hirap ako. Hirap na ako. And you do have here, busy ako. Bottom of the deck is Temperance. So, I feel like in the near future, may mga bagay kang hindi mo aakalain na magagawa mo. And wala kang pakialam sa ibang tao sa kung anong sasabihin, iisipin nila regarding doon. Kasi this is you na wala kang pakialam sa kung ano yung sasabihin nila dahil una sa lahat, wala naman sila dapat pakialam sa'yo. At kung meron man, hindi to the point na pipigilan ka sa mga bagay na ginagawa mo kasi nandyan lang sila parang maybe to help you or what, magbigay ng opinion. Pero para sa'yo kasi sarado ang mata mo, ang tenga mo sa mga opinion ng mga taong to sa ngayon dahil ang focus mo is kung ano yung mga bagay na ginagawa mong pagbabago sa sarili mo. And in the near future, maraming tao ang magugulat sa transformation na gagawin mo sa sarili mo. Okay? And yeah, a lot of you is magiging mas busy regarding sa career, regarding sa hobby, regarding sa sarili, pagpapaayos sa sarili. And regarding sa person na kakonect mo, I can see toxicity pagdating sa connection niya sa person or sa mga taong nasa paligid niya. Very toxic. Nakakakita tayo dito ng mga pag-aaway sa side ng person na ito. And tinatry niyang habaan yung pasensya niya. Pero ang hirap kasi parang napaka-toxic. You know, and yung pag-aaway hindi talaga maiwasan yan. Ito hindi lang regarding love, kung siya ay may kakonect, kung may kapartner na siya. Maaaring ito may kinalaman sa mga kaibigan, kakilala, katrabaho na nasa paligid ng person mo na nagiging dahilan para sa person na ito na ma-stress. Punong-puno ng toxicity yung paligid niya. Okay? While wala ka namang pakialam din sa person na ito, ang focus mo sarili mo. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.